I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan guys another good news na naman po tayo ngayon, no? So itong nakaraang 2024 mga kababayan, no? Actually, ang daming magandang nangyayari sa Marcos administration sa bawat ahensya tulad ng DOF. Ayan, si Secretary Ralph Recto. Nako, sobrang katuwa niya mga kababayan. Kung ano man ito, babasahin ko sa inyo. Sabi dito, pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. Di ba? Biro mo yan. Alam nyo, ito si Secretary Recto. Magaling ito Economics ito Dito nyo makikita guys, no? Siya na mismo ang nagsabi na sa kasaysayan. Pag sinabi mo sa kasaysayan, so ibig sabihin, maraming nagdaan na pangulo, hindi po nila natamo ang ganitong pinakamataas na kita. Di ba? Aba, hindi basta-basta yung mga ganyang words, mga kababayan. Under the Marcos administration, talaga naman makikita natin kung paano magporsige ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Magaling ito mamuno guys Lagi niyang, for sure, no? Lagi niya siguro ito chine-check, no? Ang kalagayan ng bawat sektor ng pamahalaan, ng DOF, DSWD, NEDA, DTI, lahat, di ba? Kasi importante po yun sa isang leader Kasi kung ang isang ahensya ng gobyerno ay nagkaroon ng issue, may korupsyon, di ba, malaking kasiraan sa kanyang pamumuno yun. So, ang Pangulo, very aware po dyan. No? Minsan, hindi naman natin sinasabing perfect, no? Well, may mga iba, siguro gumagawa, no? Pero hindi naman talaga as in. Dahil, ibig sabihin, hindi naman talaga siguro mangyayari yun. Yung mga ibang ahensya ay talagang gumagawa ng kakurakutan, no? Siguro mayroon guys, itong isa na nag-resign sa DepEd. Kasi sabi ni Secretary ganon, kulang sa kaalaman. Aba, tama po yun. No? Kasi yung mga ibang sekretary ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, di kalidad po yan. Di basta-basta, very well experienced ang mayan. Yun po ang isa sa pinaka, the best, kay Pangulong Marcos Jr., na hindi po siya nagpabaya sa bawat sektor. Nakamonitor ang Pangulo, mga kababayan, lalo na po sa DPWH. Talaga naman. Lahat po yan. So, itong magandang balita, no? So, dahil dito, tuloy. Sabi po dito, no? I'm happy to announce that total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.423 trillion OMG. See? Sa panahon ba ni Digong mayroong ganyan? Siyempre guys, mayroon. Di ba? Mayroon. Yung ng termino niya. Bakit? Sabi ko sa inyo, iniwan niya ang Pilipinas na lubog ang utang. Yun na nangyayari guys. 7 trillion plus. Biro nyo yun? Marami bang hospital na napatayo? Malalaking universidad, katulad na ginawa ni dating Pangulong Marcos Sr. Mayroon ba? Mga kababayan, palagay ko wala kung mayroon siguro, baka iisa lang. Yung hospital siguro ng OFW dito sa Pampanga. Correct me if I'm wrong. Pero ibig sabihin, katulad ng Heart Center, Philippine Center, mga kidney, Children Kidney Hospital, PGH, wala ako yung nakikita. Yung ibang project ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, marami po ang unfinished. Yung naumpisahan na, na malapit na matapos, si Pangulong Marcos Jr. ang nagtuloy. Ang hindi lang natuloy talaga, itong Mindanao Railways, wala as in. Nag-back out yung China sa kanila. Kasi nag-end ang termino niya, wala as in, wala. Di ba? Pag nagawa yan, or natuloy itong Mindanao Railways, credit po yan sa Marcos administration.
Wala pong magpupundo dyan kaya naghahanap nga sila So dahil dito mga kabayan, dito nyo makikita kung gaano kagaling ang isang pinuno. Pag magaling ang isang pinuno, means magaling po ang mga sekretary. Tingnan nyo surpassing the full year target of 4.27 trillion. Saan kayo makakita ang ganitong klase? Pag sinabi mo kasaysayan kasi mga kababayan, ibig sabihin na yun ang po nangyari. So ibig sabihin, hindi talaga marunong mamuno yung mga nakaraan, except lang yung dating Pangulong Marcos Sr. See, pag may concern ka at malasakit para sa kapakanan ng bansang ito po ang resulta. Diba? Pag siguro sa panahon nila, ay sus, Mareo, Sep, wala. Ang mayroon, lumubo ang utang ng Pilipinas. Kaya, si Pangulong Marcos Jr. ang nagmana, plus yung mga 6 trillion plus na iniwan ng mga nagdaang Pangulo, plus yung pinalubo ni Digong na utang na 7 trillion plus. Umabot yata ng almost 14 trillion ang utang ng Pilipinas. Di ba? Tapos nadagdagan ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Natural yun. Kailangan yun ng budget ang every year ng national government. Hindi pwedeng walang budget yan. Kaya hindi na po kayo magtataka, kayong mga anti-Marcos. Ganon pa man, kahit sabihin mo si Pangulong Marcos Jr. ay nag-utang yan, obvious naman guys, nagbayad siya ng utang. Ito lang 1.8 trillion plus ang binayaran niya. Pati tubo, no? Di ba? Biro nyo yun. Nung nakaraang year, 2023, I never forget, 1.48 trillion. You see, kung paano siya kagaling mamuno. Dito makikita nyo, very organized sa kanyang pamuno actually. Sa totoo lang. At marami siyang nagawa. Di ba? Tuloy. You see, sabi dito, as a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%, the highest in the last 27 years. You see, kita nyo yan? Ay dahil sa panahon ng ama niya, napakaganda guys ang ekonomiya ng bansa. Number 1 tayo sa buong Asia. Nag-i-import tayo, nag-i-export tayo ng bigas. Nung inagaw ni Cory Aquino ang palasyo sa dahas, through people power, ay sus, nag-umpisa kulilat na yung bansang Pilipinas. Tama nga yun sinabi ni dating Pangulong Marcos Sr. After 20 years, lugmok ang ekonomiya ng bansa. Nagkanda totoo nga. Diba? Nga, kawawa ang mga mamayang Pilipino. Mabuti nga, masipag tayo. Diba? Tuloy. Yan 27 years. Highest. Grabe. Biro nyo, revenue will climb to 16.7%, the highest in the last 27 years. In our emerging non-tax revenues for 2024 are expected to reach 606.6 billion, the highest ever recorded. Diba mga kababayan? Diba nakakatayo ng balahibo? I'm proud because yung Pangulo na sinusuportahan ko, na lagi kong ina-update yung magagandang programa niya, ito ang resulta. Hindi ako lugi. Diba? Hindi naman forke Marcos loyalis ako, talagang solid kamo. Kasi magaling ito. Sabi, taliwas dun sa mga sinasabi ng mga dialysis. Binubulsa daw ni Pangulong Marcos Jr. yung 2025 budget. Yung mga version nila, yung mga version nilang ganyan, ibabalik ko sa kanila. Yung 7 trillion na pinalobo ni Digong, kumusta naman kaya yun? Yung 90 billion na nawala sa PCSO, 11 billion, yes, 90 billion, diba, sa PCSO nawala yun. Baka tinangay ni Garma, nilagay niya sa bank account niya doon sa Amerika. Pati yung 11 billion sa Parmale.
Nagkandalitsi-litsi, overprice. Ang higit na kumita, yung mga Chinese. Ha? Oh, di ba? Jesus Mario Joseph. Oh, si Secretary Ralph Recto yan. Hindi lang siya proud sa sarili niya. Siyempre, dahil talagang sobrang tuwa niya. Siya ang sekretary, ibig sabihin magaling din sa mamuno. Because magaling ang mamuno yung kanyang presidente, si Pangulong Marcos Jr. Hindi nga nagkamali. Oh, kasi to guys, very well experienced pagdating sa finance si Secretary Recto. Oh, di ba kayo natutuwa dyan? Magpasalamat pa kayo. Kasi mayroon tayong Pangulo na nakatutok. Kung paano niya paluguin ang ekonomiya ng bansa. Pasalamat naman tayo sa kanya. Di ba? Kung ibang leader yan, hindi ganito. Despite of all guys na yung pagmahal ng bilihin, natural lang po yun. Because nasa magkabagong panahon tayo. Kung baga sa madaling salita, nasa climate change tayo, nag-iibang panahon. Kung naghahanap kayo ng murang bilihin, mga kababayan, wala na po tayo sa 1970s, 80s. Lalo't ngayon, nag-iibang panahon. Gera dito, gera doon, walang hintong gera. Tingnan nyo nga, lumingon kayo sa mga iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang bansa. Tingnan nyo ang South Korea ngayon. Ano nangyari? Protesta, naglumabas na sila. See? Hindi lang sa Pilipinas ang may problema. Ang problema natin, wala naman talaga as in tayo problema eh. Ang problema lang natin is ginugulo tayo ng China dyan sa West Philippine Sea. Kung dito lang sa loob ng bansa natin, yan, yung mga DDS. Si dating Pangulong Digong, ang number 1 na nanggugulo. Di ba? Sinisiraan ng pamahalaan, imbis tumulong, imbis matuwa. Pero ang umiral sa kanya, gusto niyang agawin yung palasyo para iupo yung anak niya. Pag iupo, mababanis lahat yung mga problema niya, mga issue laban sa kanila. Di ba? Naalarma sila eh. Huwag niyo sabihin na weak leader ang Pangulo. Hindi po weak leader yan. Dahil kung weak leader yan, hindi ganito ang kita ng DOF. Biro nyo yan, guys. Ako'y natutuwa. Nakita nyo yan? Pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. What the heck? Tingnan nyo. Hindi ba tayo natutuwa sa ganitong magandang pamamalakan ni Pangulong Marcos Jr.? Ang daming magagandang programa niya. Yung mga maralita natin mga kababayan, may natatanggap sila. Hindi, real talk tayo. Yung AKAP, yung IX, tupad. Tingnan nyo. Kumbaga, ayan ay binabatikos ng mga anti-Marcos. Bakit? Sa panahon ba ng puon nyo, mayroong ganyan? Nakakatulong ba kayo sa maralita? Wala silang naitutulong. Palpak, hindi naman umaasensyo eh. Hindi naman po tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng sa panahon ng mga ibang administrasyon, mayroon ba? Yung isa nga ay na-flounder, nakulong eh. 'Di ba may brace sa liig pa. Hindi kayo naloka. Yung isa naman, binta dito, binta doon. Yung isa naman na mamuno, gumawa lang ng tulay, kahoy pa. Gumawa ng flagpole, 10 million ang halaga, hindi kayo naloka. Ang daming donation galing kayo sa iba't ibang bansa. Mahigit 90 billion donation sa Yolanda victim. Bakit yung mga bahay ng Yolanda sa wali, di kayo naloka? Oy, nako, ewan ko, no? So, dahil dito mga kababayan, ako, very proud ako sa Pangulong Marcos Jr. See? Kaya congratulations kay Secretary Ralph Recto. And of course, the Marcos administration, especially sa mga Pangulo. Bulag lang kasi yung mga dilis dialysis eh. Hindi nakikita kung paano magaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. Ang magaling sa kanila si Digong. Di ba sabi ni Digong, talagang pumapatay siya ng tao. Siya nagsabi niyan. Di ba? Yan ba magaling? The best president? 30,000 mahigit. Baka hindi pa nga kasali yung mga namamatay diyan sa laod, sa quarry na sinasabi nung mayor siya. Sabi ni Mr. Las Cañas. Yan ba? Di ba? Ay, sus Mario Joseph kayo. So, dahil dito mga kababayan,
this 2025, alam nyo, very kumpiyansa ang ating mga kababayan na maganda ang takbo ng kanilang pamumuhay. Ito, basahin ko no? Sa ating mga kababayan, ito po yung survey ng SWS. O, anong sabi ng PTV4? Sabi ng PTV4, ayan, sa halip na takot, pag-asa ang dala ng 90% ng mga Pilipino sa pagpasok ng 2025. Ito ayon sa 4th quarter survey na isinagawa ng Social Weather Station SWS nitong December 12 to 18. O, di ba? Magandang magandang pananaw sa buhay at maganda ang kanilang expected, confident sila na gaganda ang buhay. Basta magsipag ka lang, guys. Trabaho lang. Walang personalan, sabi ni Speaker Martin. 90% ng mga Pilipino papasok sa bagong taon nang may pag-asa. Siyempre, ako pa lang may pag-asa na ako. 'Di ba? Dapat lagi tayong mag-iisip ng na positive, 'di ba? Maganda ang magiging dating sa atin ng 2025. Maganda ang daloy ng blessing sa buhay natin. O kung samahan natin ng dasal sa Panginoon, o humingi tayo ng tulong sa Panginoon, ay tiyak gaganda ang pamumuhay natin. Basta ang importante, gumawa tayo ng kabutihan, umiwas tayo sa gumawa ng kasamaan. 90% Pilipino. Ay, di ba? Napakagandang balita 'yan. So ibig sabihin, mga kababayan, nakikita nila ang maganda, ang ganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa under the Marcos administration. Why? Well, guys, para sa akin 95% o pataas. Ang mga Pilipino may cellphone. Nakikita nila kung paano magtatrabaho ang Marcos administration. Kaya yan, 'di ba? Nakikita nila. At lalo na po yung ating mga kapuskita, mga maralita na natutulungan, nabibigyan sila ng kanilang dagdag kita every month yan. Yung mga food stamp na sinasabi, programa ng DSWD. Wah, sus Mario Joseph. 'Di ba? Matuwa kayo. Huwag niyo nang punain ang mga magagandang programa ng Marcos administration. Level ng pamumuno nila. Ika nga, yan ang way ng pamumuno. Isa sa mga magandang programa sa Marcos administration. Tulad yan, walang gutom kitchen diyan sa Pasay. Saan kayo makakita niyan? May ginawa ba ang Marcos ang ibang mga admin? Wala. Kay Pangulong Marcos Jr. lang. 'Di ba? Dapat nga magpasalamat tayo kaysa naman batikusin natin ang Pangulo. Nagtatrabaho naman sa maayos, hindi naman po siya palaaway. Hindi naman siya toxic, hindi naman siya nagmumura. 'Di ba? Super bait nga very humble, down to earth nga Hindi nga siya palaaway. Inaaway niya ba mga Duterte? Hindi. Ang Duterte nang aaway sa kanya. Hindi mo alam kung anong basihan. 'Di ba? Anong dahilan kung bakit inaaway niya inaaway ng Duterte family yung Marcos administration, kung anong pinagsasabi sa social media. Tapos sinugunda mano itong mga dialysis. Kaya darating ang mga araw magda-dialysis ng mga yan sa kasamaan ng pag-uugali nila. Imbis tumulong na lang. 'Di ba? Sa mga lugar nila, pag may nangyari mga sakuna, sino makakatulong? 'Di ba? National government din naman. Tulad ngayon sa Davao. Grabe ang baha diyan ngayon. Sasabihin nyo, anong paki mo kahit bumaha? May paki kami. Bakit? Nasaan kasi nilagay yung yung confidential fund ni Baste. Ni Pulong Duterte, 51 billion. Tax ng Pilipino yun. So yan guys, ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. 'Di ba? 90%. Siyempre, pag nagsipag ka, hindi ka magugutom. Pero pag tamad ka, magrereklamo ka sa gobyerno talaga. 'Di ba? Magrereklamo ka Magagalit ka sa Pangulo kasi tamad ka, hindi ka marunong magdiskarte sa buhay. Hindi ka marunong magtrabaho. Palamunin ka lang. 'Di ba? Diskarte lang 'yan. Kaya nga tayo binigyan ng kompletong weapon. Ika nga sandata sa ating katawan. Kamay, paa, mata, ilong.
ng Panginoon para gamitin natin sa magagandang mga gawain. Trabaho, may kamay tayo, pang trabaho natin. Ang isipin natin kung ano magandang trabaho na dapat nating hahanapin. Maghanap tayo ng magandang trabaho. 'Di ba? Umiwas tayo sa gumawa ng kasamaan. Ay, naku, kayo naman, oo. Yun lang ang puhunan natin yung skills natin yung katalinuhan natin. Pero pag tamad ka, malamang, anti-Marcos ka nga. So, dahil dito guys, ito po ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo updates sa aking mga upload videos. Follow me guys. Bye. And babush. God bless Philippines. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters and Filipinos all over the globe.